Talagang pagpanahon ng halalan, big business para sa lahat, hindi ba, Mare? Yun po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ng aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang Nakiti Show. Ang tayo na talaki ng Showbiz Edition. So, hindi ko alam kung dapat natin itong pag-usapan kasi, iba, mga gamit niya ang aming show. Marami ka naman. Supposedly, marami lang siyang subscribers, maraming nananalig sa kanya. At ito nga, may isa pang kandidato na di umano gustong makapanayam, ma-interview siya ng nasabing YouTube host. At ang YouTube host ay tatago ko sa pangalang Ogie Diaz. Mare, alam ko na lumabas ito sa pitak mo. So ikaw nga ang magkwento ng buong kaganapan tungkol dito. Kasi 'di ba, since election time, campaign period time, 'di ba? So yung mga politicians, they were looking for platforms and venues by which they can say their platform, Yes. yung campaign nila, ganon. Anong campaign nila, promises nila or mga gagawin nila. So they were on the lookout kung saan pwedeng magpa-interview, di ba? And one of the choices of the one senatorial ball, which my source did not name, was Ogie's yung YouTube channel niya. Na very popular. Oo, na parang 3 million yata yung million ng million ng subscribers. So, they thought if it's feasible, baka pwede doon. Yes. So, the senatorial balls camp negotiated with Ogie. Supposedly, ha? I'm not saying, hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Oo, di ba? Oo. Ngayon, apparently, si Ogie mismo daw ang nagsabi na, I charge, sabi niya ganun. Which is, naman, di ba? Okay naman yun, di ba? Honest. Honest, di ba? Business is business, di ba? So he was asked, how much, Chuchu? Sabi niya 3M. So medyo nagitla yung staff ng senatorial ball. Ngayon, pero ang naman niya is I charge 3M for national position. Di ba? At saka yon? Negotiable. Ganon. Pero just the same, naloka pa rin yung staff ng senatorial ball. And they politely declined. Di ba? Okay. Yun ang nangyari. Ngayon, if you want to air your side, Ogie, we can have your side, di ba? Kung totoo ba to, hindi, di, you air your side, di ba? Welcome naman kami sa iyo, di ba? Saka, you can always air your side in your show. Sa akin naman kasi, if I am a senatorial ball, even if ganun ka-popular at ganun karami ang subscribers ni Mr. Diaz, hindi pa rin siya ang show na gusto kong upuan at makipagtalas-tasan ako. Kasi, yung demographic that Ogie has, hindi naman tayo sigurado kung lahat yun ay of the voting age. Dapat, hindi ba? At even if they are of the voting age, alam mo naman natin na mga botanteng Pilipino, kasado na yan kung sino ang gusto nang iboto. No amount of you being in the most popular talk show, in the most popular TV show, in the #1 newspaper will change their mind. Buo na yan. Kumbaga, it's either they vote for you or they don't. They care about you. And even if may mga malalaking artista pa nga na nag-endorse ng this and that politician, at the end of the day, makikita mo wala ka survey. Makikita mo hindi mo lang lumabas nung actually bilangan na. So, hindi foolproof ang pagpatol sa isang very popular entertainment talk show. Yeah, you will have the leverage, you will have the audiences, but does not follow that you can convince the voters to vote for you. Saka, at the end of the day, bakit ka papatol sa entertainment if you have that kind of money? For example, if you have really 3 million to spare, itabi mo na lang yung 3 million, pag nanalo ka, then gawin mo siyang parang assistance sa mga tao on whatever forms or whatever means. Sa akin, I understand why you politely declined whoever is this senatorial, kasi
napaka-steep naman talaga nung presyuhan. Mm-mm. And I also understand Ogie to give that figure kasi kredibilidad niya at yung show niya Ang ang nakataya. nakataya. Imagine mo, kung natalo Mm. yung senatorial ball, precedent na yon. Ay, hindi tayo pupunta dyan. Hindi tayo papatol dyan. Imagine mo, nagbayad ako ng ganun laki. It did not make any dent. Walang movement. And how can you even ascertain during election time na kaya ka nanalo kasi pinanood ka sa Ogie Diaz show? Diba? Paano mo makukuha yung data na yon? Not unless, like, you really have a super expert computer team na pag ginanon yung sa PCOS, malalaman na, ay, hindi ba? It's really a big gamble and super big hit and miss. Kaya nga, nag-politely decline yung senatorial ball. Kasi bigla kinatao na, ba't nga ako mag-gamble dito? Eh, wala pa naman. Maaring sikat siya sa mga expose. Maaring sikat siya sa mga one-on-one. Sa mga artista. Kasi, reporter siya. Yun na kanyang original job. Pero, let's put it this way. Kumbaga, comparison. Si Boy Abunda nga, ang dami-daming mga politikong na-interview. Di ba? Dating sa one-on-one show niya. Pero, never na sinabi ng kahit na sinong politiko or kahit na sinong audience, kaya ko yung binoto kasi napanood ko sa show ni Tito Boy. You are, diminishing the fact that they are popular? Charot! Sabi ko nga, they are popular. But at the end of the day, popularity of a show is not enough for people to be convinced na iboboto kita. Kasi ang mga Pilipinong botante, alam mo yung gusto nilang iboto. Di ba pag pumunta tayo doon, alam mo natin di naman tayo na-persuade. Lalo na yung talagang thinking voters. Ako naman, ang tingin ko dyan, kaya nag-charge siya ng ganon, he doesn't like the senatorial ball. That's also a very intelligent move. Oo, di ba parang, he cannot say no, so tinaasan na lang niya yung TF, di ba? Parang very polite. Kasi ngayon nga, kung ang tanong doon, paano kung kumagat? O di kumagat, wala siyang choice. Oo, at saka hindi. Later, 3 million richer siya, di ba? Kasi, di ba di mo na, yun, natataksan? Sa akin, even if he's going to be 3 million richer, maganda nga kung mananalo yung senatorial. He endorses. Pero, walang guarantee yun eh. Politics is destiny eh. Walang guarantee. You never really know who's going to win. Kahit ang dami-dami ng mga artista nagtataas-taas ng party list eh. Wag na tayong lumayo. Si Chel Jokno na lang. Ang dami-dami ng artista na push sa kanya for being a senator. Laking luhaan. Ngayon ba wala sa na siya? Party list. Akbayan. Party list na lang. Gumagamit na naman siya ng mga artista. Na yung mga identified Pinklawan actors. Kasi politics, it's beyond both. Na to eh. Parang it has become a tradition na first, you have money. 2, you have political influence. Yes. 3, you have to have a political party to back you up. 4th, you have to bring in celebrities. Kasi yung labanan ngayon. Oo, di ba pang you cannot win without a celebrity being in your campaign sorties, di ba? Ganon. Hindi pa pwedeng wala eh. Otherwise, masisiro audience ka, di ba? Ang tao, uuwi ka agad after the Or let's put it diba? this way, as far as the surveys are concerned, some of the most popular and some of the people who have spent already billions for television ads are not even figuring sa surveys. Oo nga. Diba? It's so how much more, if I were a politician, magpiping nga ba ako ng 3 million for something that has no assurance? Diba? These 2 senatorial ladies have spent already so much sa kanilang television ad campaign. Pero, pag lumalabas sa survey, makikita mawala sila. Diba? Paano ba ka sa na? Diba? Sa voting na? Pero still, the fact is, ang survey po talaga is mind conditioning. At kung ano yung mga laki na lumalabas, whether, ang pinaka-critical pong surveys are yung mga 2 weeks before the actual election. Pag hindi ka pa nag-figure doon,
Lost in emotion Sabi ka mo na. nga, Charot. gusto ko lang yung sabi, goodbye ka na sa mga franchise. Oh my God! So sa akin, hats off, Ogie, because you receive such kind of offer. And hats off rin, kung totoong kagaya nga ng pakiwala ni Kumaring Ultra Malit, you upped your TF. your TF, para ka namang kabahan. O yun nga, kinabahan. So, still, intact ang popularity at credibility ng iyong show. Kaya, dahil dyan, Ogie, at the rest of the gang, inaanyahan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Jolly Tirada. At syempre pa, sundan niyo kami sa aming Facebook channel. Ang Nakikiti Show po, kagaya ng aming paulit-ulit na inilalambing at sinasabi, ay may napalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. So ano pa nga ba blooming? Para hindi kayo masukupan, manood na ng Nakikiti Show. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking Kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Happy Sunday to all!